Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Halos 70% na ang kumpleto ang Metro Rail Transit Line 7. Personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang MRT-7 na magmumula sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa DOTR, kontento sila sa bilis at kalidad ng naturang pasilidad. Inaasahan namang magiging operational ang Quezon City leg ng MRT-7 bago matapos ang 2025. Kapag nakumpleto ang proyekto, inaasahang magiging 35 minuto na lamang ang biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan mula sa kasalukuyang 2 hanggang 3 oras. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mahigit 4,000 titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries sa Region 12 o Sorsogon Region. Sa kanyang pagbisita sa Coronadal City, tiniyak ng Pangulo na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang agricultural production at food sufficiency sa bansa. Aabot sa 4,351 Certificates of Land Ownership Award o CLOA at e-titles ang ipinamahagi ng pamahalaan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. Malaking pasalamat namin dahil natulungan kami sa programa na ito, ma'am. Malaking pasalamat namin sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos po. Ang lupa hindi naman sa amin, sa ako na tatay at nanay. Pero kayo po yung tatanggap. Alamin naman natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, usa ka dump truck nga gidudahang nagdala og mga kahoy nga illegal nga gipamutol ang naaksidente niadtong Lunes sa buntag sa Binasbas Bridge sa Barangay Binasbas, Laak, Davao de Oro. Kinihuman nga gisinyasan sa mga sundalo sa tropa sa 60th Infantry Battalion nga muhunong alang sa pagsusi apan misulay ang driver sa maong truck ug misulay og pag-bypass sa maong checkpoint hinungdan sa maong aksidente. Ning resulta kini sa pagkamatay ni J. Redondo nga usa ka kauban sa truck driver nga nagsilbi isip helper. Tungod sa mga panghitabo gibutyag usab sa Calinaw, Southeastern Mindanao Region ang kahimunudanon sa hingpit nga pagwagtang sa illegal logging. Gani ginayeg usab sa Calinaw SEMR ang mga militar sa seryosong kampanya niini sa pagprotekta sa kinaiyahan ug pagpaningkamot sa seguridad sa pagbantay batok illegal logging. Samtang aron masiguro nga dekalidad ang mga karne nga ginabaligya sa Tagum City Public Market, nagpahigayon og inspeksyon ang mga personahe sa City Economic Enterprises Office o City Veterinary Office. Adlaw nga Miyerkules din nasa 167 ka kilo nga karne ang nakumpiska gumikan sa dili mayong kalidad niini. Din gawa sa mga karne gina-inspeksyon usab nila ang mga produkto nga ginabaligya sa pampublikong palengke. Busa pahimangno karon sa Tagum City LGU ngadto sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga siguraduhon nga maayo ilang ginabaligya nga mga produkto. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.